Ang ibang tribo ay nangingisda gamit ang batong pangukit. Ang aming tribo ay gumagamit na ng walang habas na pagpatay. Ang ibang tribo ay kakasimula pa lamang sa paggawa ng apoy gamit ang kahoy. Ang aming tribo ay gumagamit na ng likas na yaman. Nagsimula na ang init para sa hotpot at inihaw na karne. Dahil ako ay bagong nakapasok sa mundong ito ng sinaunang panahon. Ako ay sinaktan ng isang babaeng lobo at dinala sa kanyang yungib. At sa oras na ito, ako ay kakagising lamang. Hindi ko pa natutukoy ang aking paligid. Bigla kong naramdaman na parang may gumagalaw sa aking ibabang bahagi. Nang itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa ibaba, nagulat ako. Ano ang ginagawa mo? Nakita ko ang isang nakasuot ng balat ng hayop na dalagang ubod ng ganda na nag-aalis ng aking pantalon. Nang makita ng dalaga na ako ay gising na, hindi niya maiwasang mamula ang kanyang mukha. Agu agu agu. Habang ako ay naguguluhan, biglang may narinig akong tunog na elektronik sa aking isipan. Binabati kita, nakatali ka na sa sistemang ito. Dahil ang host ay may magandang ugali na mag-like sa mga maikling video. Ngayon, bibigyan ang host ng bagong manlalaro na gift pack. Binabati ang host sa pagkakaroon ng pagintindi sa sinaunang wika. Binabati ang host sa pagkakaroon ng mata na nakakakilala ng lahat ng bagay. Nang ako ay handa ng malito muli. Ang wika ng dalaga na agu-agu. Sa sandaling ito, naiintindihan ko ang lahat. Ano bang suot mo? Bakit hindi ko ito maalis? Ang dalaga ay nagalit at itinuro ang aking sinturon. Ano man ang mangyari, naidapa na kita at dinala sa aking tahanan. Ngayon, ikaw na ang asawa ni Urala. Tumingin ako nang walang masabi sa magandang dalaga sa aking harapan. Kasunod nito ay isang mensahe sa teksto. Lumitaw sa aking paningin. Pangalan, Urala, lahi, sinaunang tao, katayuan, panahon ng paghahanap ng makakatalik. Panahon ng paghahanap ng makakatalik ng mga Diyos. Ang sistemang ito ay talagang totoo. Nang ako ay handa nang umalis, napagtanto kong ako ay nakatali sa isang matibay na baging. Kahit anong gawin kong pagsisikap, hindi ko maalis ang sarili ko. Sa isip ko, sumisigaw na ako ng tapos na. Nakita ni Urala na ako'y patuloy na lumalaban. Ngumiti lamang siya ng bahagya at tinanggap ang kapalaran. Kung hindi ko ito maalis, puputulin ko na lang ito. Sabi niya na parang isang babaeng lobo. Karaniwan siyang sumugod sa akin. Nakita kong wala na akong magagawa. Agad akong naghandang tanggapin ang aking kapalaran. At nang itinaas ni Urala ang kutsilyong gawa sa buto, habang handa na siyang putulin ang sinturon, biglang umingay ang isang malakas na kulog sa labas ng yungib. Pagkarinig ng kulog, tumigil din si Urala sa kanyang ginagawa. Sa isang mukha ng gulat, sinabi niya sa akin na ito ay apoy ng Diyos. Dumating na ang Diyos. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba niya ang kutsilyo. Kumuha siya ng isang kahoy na pangukit at masiglang tumakbo palabas ng yungib. Habang pinapanood ang eksenang ito, sa aking puso may kaunting kalungkutan pa rin. Pero kung ganito na, kailangan kong maghanap ng paraan upang makatakas. Kaya't humiga ako sa lupa. Gumagapang ako patungo sa tabi ng lupa. Kumuha ng kutsilyong gawa sa buto at pinutol ang sakit sa aking katawan. Hanggang sa oras na ito, napagtanto ko na ito ay isang kuweba. Sa loob ay mayroon lamang simpleng gamit pangaraw-araw. Ang mga simpleng bagay ay parang kuweba ng mga sinaunang tao. At dati, ako ay talagang humahabol sa salarin. Nahulog lang ako. Paano ako nagising at nandito na ako? Kaya't isang ideya ang sumabog sa aking isipan. Talaga bang ako ay nakapaglakbay sa sinaunang panahon? Agad kong hinaplos ang aking katawan. Sa aking puso, ako'y nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at nandoon pa ang baril. Kaya't ako'y diretsyo nang lumabas sa kuweba. At saka nakita ko ang isang malawak na sinaunang gubat, sa malayo ay isang napakalawak na dagat. Nang makita ang ganitong tanawin, bigla akong ayaw nang umalis dito. Dahil sa sandaling ito, ako'y naniniwala na sa aking paglalakbay sa katotohanan. Kung bigla akong umalis dito, mag-isa akong pumasok sa gubat. Tiyak na mamamatay ako ng masakit. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Wala na akong magagawa kundi manatili. Siyempre, hindi ako dito dahil sa 18 anyos na dalaga. Ayaw kong umalis. At naniniwala ako na ang mga manonood sa harap ng screen ay gagawa ng parehong matalinong desisyon tulad ko. Ang kanang kamay na sumasangayon ay nagbigay ng thumbs up. Kaagad, nakita ko ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng balat ng hayop na nakapaligid sa isang puno na tinamaan ng kidlat at nakaluhod sa nag-aapoy na katawan ng puno. Sila'y may mga salitang patuloy na bumubulong ng pasasalamat. Mga salitang tulad ng salamat sa Diyos sa apoy. Sa puntong ito, tila nakita rin ni Urala sa gitna ng tao. Hawak niya ang isang piraso ng nasindihang kahoy. At lumapit sa akin. Sinabi niya, paano ka nakalabas? Tignan mo ang apoy ng Diyos, makakain na tayo ng lutong karne ngayon. Nakatingin sa harap ko sa kanyang tapat ng ngiti. Ako rin ay taos-pusong ngumiti. Ang damdamin ng mga sinaunang tao ay ganito kadirekta. Hindi tulad ng modernong lipunan na puno ng mga baluktot na bagay. Tumingin si Urala sa taong kanyang nauntog. Ninanakaw na lalaki.
Mukhang hindi na siya gaanong tumatanggi sa sarili. Kaya't masaya niyang hinawakan ang aking kamay. Excited siyang naglakad patungo sa yungib. Sa mga sandaling iyon, isang kutsilyong gawa sa buto ang lumipad mula sa malapit. Diretsong tumama sa aking harapan. Harangin ang aming daraanan. Isang napakalakas na lalaki ang lumapit sa akin. Tulad mo, isang ninakaw na lalaki. Hindi karapat-dapat gumamit ng apoy ng Diyos na ibinigay sa tribo. Sinabi ni Urala ang isang sumpa kay Ulaken. Siya ngayon ay akin ng lalaki. At isa na rin siya sa tribong ito. Ano ang batayan mo para hindi siya payagan na gumamit ng apoy ng Diyos? Agad na nagpakita si Ulaken ng pagdududa. Kahit na ang bawat tribo ay nagagawan. Ninanakaw ang mga lalaki para sa kanilang tribo. Ngunit ang mga malalakas na lalaki sa bawat tribo ay hindi talaga maaaring nakawin. Tanging ang mga mahihina lamang ang siyang pinapabagsak ng mga babae. Ang mga mahihina ay hindi karapat-dapat gumamit ng apoy ng Diyos. Biglang nagalit si Urala sa iyong mga walang katotohanang argumento. Hindi ako susuko. Matipuno si Ulaken na patuloy na nagsasalita kay Urala. Ano bang masama sa akin? Mas malakas ako kaysa sa kanya. Mas mataas ako kaysa sa kanya. Bakit mo pa siya kailangang ibalik? Harap sa agresyon ng Uragan. Hindi umatras si Urala kundi humarap. Agad niyang niyakap ang aking braso. Pati buong katawan niya ay nakadikit na sa akin. Matapang niyang sinabi na mas gwapo siya kaysa sayo. Nagalit si Ulaken nang makita ito. Hinugot ang kutsilyong gawa sa buto mula sa lupa. Sumigaw siya sa akin na gusto niyang makipaglaban. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Napatawa ako sa ideya ng isang laban. Natatakot akong mamatay ka sa isang bala. Hindi ba't mga apoy lang ito? At sinasabi ng Diyos sa'yo, ang bagay na ito, kaya kong magkaroon ng marami. Ang iba pang mga tao na nakatingin sa labanan. Lahat sila ay natakot sa sinabi ko. Agad silang lumuhod sa lupa at nanalangin sa langit. Umaasa silang patawarin ng langit ang kanilang tribo. At si Urala ay mabilis ding lumuhod sa lupa. Hinila pa niya ako. Ipinakita niyang dapat din akong lumuhod. Wala akong pakialam. Nang makita ito, nagpakita si Ulaken ng isang nakakatakot na ekspresyon. Nakita ng lahat, di ba? Ang taong ito ay naglakas loob na magalis ng lason. Kung hindi pa alisin ng langit ang taong ito, tiyak na magkakaroon ng kapahamakan. Nang makita na tila na impluwensyahan ang mga tao, isang bahagyang kasiyahan ang lumitaw sa mga mata ni Ulaken. Ngunit nahuli ko ang mga detalye na ito. Gusto ko talagang barilin ang taong ito. Ngunit dahil hindi ko pa alam ang lugar, mas mabuting magtiis muna. Nang maisip ito, inutusan ko si Urala na kumuha ng ilang balahibo ng hayop at mga tuyong damo. Pagkatapos, ginamit ko ang kutsilyong gawa sa buto upang patulisin ang isang piraso ng kahoy. Tanga, tingnan mong mabuti. Ipinapakita sa iyo ng iyong ama kung ano ang tinatawag na paggawa ng apoy gamit ang kahoy. Sa harap ng mga naguguluhang mata ng lahat, gamit ang bilis ng aking mga kamay na walang kasintahan sa loob ng 25 taon. Nagsimula akong masigasig na ikiskis ang kahoy. Sa lalong madaling panahon, unti-unting umusbong ang amoy ng sunog. Mukhang malapit na akong magtagumpay. Sino nang mag-aakalang biglang may hangin na humagupit? Ngayon, huwag nang pag-usapan ang amoy ng sunog. Pati ang balat ng hayop ay nabutas na. Nang makita ito, nag-aatubiling bumulong ako. Kaya pala, ang nasa telebisyon ay pawang kasinungalingan. Ang paggawa ng apoy gamit ang kahoy ay talagang mahirap magtagumpay. Agad na nagbiro si Ulaken. Akala ko'y napakahusay mo. Kaya pala, nagpe-perform ka kung paano sirain ang balat ng hayop. Hindi ko kailangan ng iyong pagtuturo. Ito, madali ko lang itong magagawa. Habang nagsasalita, kinuha ni Ulaken ang isang piraso ng balat ng hayop, at pinunit ito sa gitna. Nakikita kong niloloko mo lang ang mga tao dito. Halika na, lahat kayo. Palayasin siya sa ating tribo. Sa susunod na sandali, ang mga tao sa tribo ay pinalibutan ako. Tanging si Urala lamang. Matatag na nakatayo siya sa aking harapan. Tignan natin kung sino sa inyo ang may lakas ng loob. Akala nyo ba'y madaling matalo dahil maaga nawala ang aking mga magulang? Kaya't iniisip nyo na madali kaming lokohin. Sinong may lakas ng loob na saktan ng aking asawa? Makikipaglaban ako sa kanya. Nang makita ang matibay na paninindigan ni Urala, mas malamig ang mukha ni Ulaken. Ang lahat ay hindi makagalaw sa takot. Sunod-sunod na may mga nagmungkahi kay Urala na lumapit. Siya ay isang mahina at maliit na lalaki lamang. Hindi ito karapat-dapat. Mahirap na makagalit sa langit para sa kanya. Pero kahit na ganon, si Urala ay matatag pa rin, at nakatayo sa aking harapan. Sa pagtanaw sa eksenang ito, ako rin ay napaisip, ang mga babae sa sinaunang panahon ay talagang matibay. Pero sila ay medyo kakitakit. Mas mabuti pa kaysa sa ilang mga babaeng mapagmataas sa modernong panahon. Pagkatapos ay inilabas ko ang aking kamay sa bulsa. Habang hinahanap ay sinabi kong ilang barya. Kanina ay panginit lamang. Ngayon ay opisyal na nagsisimula. Matapos kong makuha ang bala, ako ay handang simulan ang pangalawang pagsubok. Sa oras na ito, muling nagsalita si Ulaken.
Sinabi niyang kung mabibigo ulit sa pagkakataong ito. Ano ang gagawin? Tumango ako at nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Kung mabibigo ulit sa pagkakataong ito, gusto kong umalis ka sa tribo. Umalis ka kay Urala. Si Urala ay nagalit ng labis. Ulaken, hindi mo pa nahihintay na matapos si Urala sa kanyang sinasabi. Direkta akong nakialam. Nangako ako sa lalaki, tila nagalit si Urala. Isang paa ang bumagsak sa lupa. Tila nagalit siya. Pero pagkatapos, nagpatuloy si Urala at sinabi, kung mabibigo ka, aalis ako kasama mo sa tribo. Ang mukha ni Ulaken ay tila napakapangit. Ang kanyang balat ay patuloy na nanginginig. At ako ay nakatingin kay Ulaken at bahagyang ngumiti. Tumingin ako kay Ulaken na may nakakaingganyong ekspresyon. Sinabi ko, kung magtatagumpay ka, tawagin mo ang mga tagahanga ko na tatay. Nangako ako. Nang makuha ang sagot ni Ulaken, ang aking ngiti ay lalong naging mas malalim. Nakita kong binuksan ko ang bala sa aking kamay. Ipinagkalat ang pulbura sa kahoy na lalagyan. Pagkatapos ay ginamit ko ang aking kamay na walang asawa sa loob ng 25 taon upang ikiskis ang pangguhit. Hindi nagtagal, isang puting usok ang unti-unting umakyat. Isang amoy ng sunog na mas matindi kaysa sa bakal. Kumalat sa ilong ng bawat tao sa paligid. Ang mga mata ni Ulaken ay unti-unting lumalaki sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi lang maaaring marinig ang isang tunog na parang sizzle. Ang apoy ay naisalab. Binabati ang host sa pagkumpleto ng gawaing paggawa ng apoy gamit ang kahoy. Gantimpala, gulong at pangigting. Maaaring pabilisin ang bilis ng pagikot ng pangigting. Sa gayon, mapapataas ang tsansa ng tagumpay sa paggawa ng apoy gamit ang kahoy. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang buong tribo ay sumabog sa isang nakakabinging sigaw ng kasiyahan. Ang aking apoy ng Diyos, talagang naisalab niya. Ang apoy ng Diyos, tiyak na siya ay isang sugo mula sa langit. Nakikinig sa mga papuri ng mga tao sa paligid. Ang mukha ni Ulaken ay naging napakapangit. At ang maliit na ulo ni Urala ay hindi mapigilang umangat. Nakapatong ang mga kamay sa baywang, nagmamalaki na tinitingnan ang paligid. Kanina lang, hindi ba't gusto ninyong paalisin ang aking lalaki? Bakit ngayon ay nagbago na? Lene, sa oras na ito, ang lahat sa tribo ay may mga mukhang nahihiya. Ito ay lahat ng aming pagkakamali. Halos pinalayas ang Diyos ng kasaysayan. Humihingi kami ng tawad sa Diyos ng kasaysayan dito, mas mabuti na yon. Si Urala mismo ay hindi rin nagpapatawad. Pagkarinig sa mga paghingi ng tawad ng lahat, hindi na rin siya nagtanong ng labis. At sa oras na ito, si Ulaken, ang kanyang mukha ay talagang nahihirapan. Agad siyang nagpakita ng isang ngiti. Ngunit ang ngiti ay tila mapanlin lang. Dito, nakaramdam ako ng hindi magandang pangitain. At hindi nagkamali. Si Ulaken ay agad na nagsalita. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Isipin yun ng mabuti. Ang makapangyarihang Diyos ng kasaysayan. Paano siya matutumba ng isang maliit na dalaga? Dalhin siya pabalik sa departamento. Nang lumabas ang salitang ito, ang lahat ay nagulat sandali. Siya ay tiyak na isang magnanakaw ng apoy ng Diyos. Kung iwan natin ang magnanakaw na ito, tiyak na ang langit ay magpapadala ng mga parusa. Si Urala ay tiyak na hindi napapayag. Huwag kang magbiro at huwag magmakaawa sa mga tao. Nakikita kong gusto mo lang magtago sa iyong mga pagkakamali. Ayaw tuparin ang pangako. Sa mga mata ni Ulaken, may lumitaw na bahagyang pag-aalinlangan. Agad niyang itinago ito, ako'y nag-usap lamang tungkol sa bagay. Ang magnanakaw na ito ay hindi lamang kayang magnakaw ng mga nilalang, kundi pati na rin ang puso mo nang hindi mo namamalayan. At hindi mo ba naiisip kung gaano na kayo katagal nagkakilala? Anong karapatan mong tulungan siya ng ganito? Si Urala ay galit na galit dahil siya ang aking lalaki. Sa mga sandaling iyon, hinila ko si Urala. Dahil ang mga tingin ng mga tao sa paligid ay nagbago na. Talaga namang may isang tao na agad na sumigaw na magnanakaw. Mabilis na umalis ka sa aming tribo. Sa isang iglap ang lahat ay nagalit. Lahat ay sumisigaw na palayasin ako. Nang makita ito, ako'y walang pag-aalinlangan na naglakad patungo sa labas ng tribo. Ngunit habang dumadaan ako sa tabi ni Ulaken, huminto ako ng saglit. May panahon pa tayo sa hinaharap. Ang mga salitang ito ay nagdulot kay Ulaken ng panginginig. Lalaki, susunod ako sa iyo. Ito na si Urala na nagsasalita. Sa mga nagulat na mata ng lahat, matatag na humabol siya sa akin na malapit nang umalis. Si Urala ay isa lamang magnanakaw. At napakahina pa. Kung aalis ka kasama siya sa tribo, hindi kanya mapoprotektahan. Si Ulaken ay nagmamadali at sumigaw sa tabi. May ilang kaibigan sa paligid na kilala si Urala, na nagudyok sa kanya na huwag umalis sa tribo. Ngunit si Urala ay walang pag-aalinlangan. Matatag siyang sumunod sa akin palabas ng tribo. Tumingin sa akin na may determinasyon. Determinado si Urala na sumunod sa likod ko. May isang damdamin sa aking puso na hindi ko maipahayag. Kahit na may libu-libong salita. Ngunit nagtanong lamang ako ng mahinahon. Sigurado ka na ba? Kung sigurado ka na sa buhay na ito, ikaw ang pipiliin ko. Kahit na mamatay sa gutom o kainin ng mga hayop, ikaw pa rin ang pipiliin ko.
Si Urala ay walang pag-aalinlangan. Sinabi ang mga saloobin mula sa puso. Kaya't matatag kong hinawakan ang kamay ni Urala. Naglakad patungo sa malayo. Sino ang mag-aakalang hindi nagtagal matapos kaming umalis? Isang malakas na ulan ang bumuhos, na nagpatay sa lahat ng mga apoy. Urala, si Ulaken ay sinamantala ang pagkakataon upang akusahan ako ng pagnanakaw ng apoy ng Diyos. Tumingin siya sa paligid sa mga tao, na may masamang tono. Tiyak na ang magnanakaw na iyon ang nagnakaw ng apoy ng Diyos, na nagdulot sa amin ng galit mula sa mga Diyos. Kaya't bumuhos ang malakas na ulan upang bawiin ang apoy ng Diyos. Ang mga tao sa paligid ay labis na nagalit. Tanging si Urala ang kaawa-awa, na naloko ng isang napakahinang magnanakaw. Nang marinig ang pangalan ni Urala, ang mukha ni Ulaken ay naging mas masama. Sa oras na yon, isang tinig ang humatak sa atensyon ng lahat. Tignan mo, may apoy ng Diyos sa yungib na yon. Nang marinig ito, ang lahat ay sabay-sabay na tumingin sa isang yungib sa malayo. Paano mangyayari yon? Dapat walang nakatira sa yungib na yon. Mayroong apoy ng Diyos? Hindi ba't ang magnanakaw na yon at si Urala? Sa oras na ito, ako at si Ulala ay nag-ihaw ng karne sa loob ng yungib. Walang pakialam sa lahat ng nasa labas. Ang galing mo, nandyan ka. Hindi na ako kakain ng hilaw na karne sa hinaharap. Si Ulala ay masayang nakatingin sa apoy sa lupa, at sa mga skewered na karne. Ako naman ay may mahinahong mukha ng I-Machine Operation Fog 6. Ano ang ibig sabihin ng I-Machine Operation Fog 6? Pero hindi ko pa natatapos ang aking sinasabi. Bigla na lang sumabog ang dugo mula sa aking ilong. Ang I-Machine Operation Fog 6 ay ikaw. Ano na naman ang ginagawa mo? Sa oras na ito, si Ulala ay inalis na ang bahagi ng kanyang balahibo. Isang malaking puting bahagi ang pumasok sa aking paningin. Agad akong nagtakip ng aking mga mata gamit ang kamay. Ngunit si Ulala ay hindi nag-aalala kahit kaunti. Malakas niyang sinabi na basa ang kanyang damit. Siyempre, kailangan itong alisin at ihaw upang matuyo. At saka, ikaw ang aking lalaki, ano ang pakialam dito? Siyempre, may kinalaman ito. Bata ka pa at hindi pa tayo kasal ngayon. Huwag ganito. At si Ulala ay nagpakita ng pagkalito. Ano yon? At saka, hindi na ako bata. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Agad-agad, si Ulala ay nagpasya ng tanggalin ang balat ng hayop sa mahalagang bahagi. Nang makita yon, pinigilan ko si Ulala sa kanyang kamay. Katulong, ang mga manonood sa harap ng screen ay hindi pa nag-like. Hindi pa ito pwedeng ipagpaliban. Kasunod nito, ikinover ko ulit kay Ulala ang ilang pangunahing kaalaman na dapat tandaan ng mga sibilisadong lipunan. Si Ulala ay tumango na tila nauunawaan. Hanggang sa oras na ito, nakahina ako ng maluwag. Kasabay nito, may kaunting panghihinayang. Hindi dahil ayaw ko. Pero sa harap ng ganitong batang babae, talagang nakakaramdam ako ng labis na pagkakasala. Kaya't ginamit ko ang mga pinatuyong damit bilang isang hadlang. Ngunit ang tila nakatagong tanawin ay talagang nagpasiklab ng apoy sa aking tiyan. Mabilis na muling sumabog ang aking ilong na may dugo. Agad kong tinakpan ang aking ilong na umaagos ng dugo at sinabi, "Bakit ka biglang tumayo?" Sa harap ng aking mga tanong, wala ni katiting na pag-aalala si Ulala. Sa halip, nagpakita siya ng isang kaakit-akit na ngiti. Talaga namang hindi ka tapat. Huwag mong isipin na hindi ko alam na matagal ka nang nakatingin. Talagang hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Bakit magkaiba ang sinasabi at ang ginagawa mo? Habang sinasabi ito, biglang, itinulak niya ang hadlang na nasa gitna, at diretsong lumapit sa akin. Agad na namula ang aking mukha. Talaga bang nandito ka? Agad na may isang puwersang. Itinulak ako na nakaupo sa lupa. At pagkatapos, naramdaman ko ang isang mabangong init, na humaplos sa aking leg. Lalaki, gusto kong makabuo ng anak sayo. Hanggang sa oras na yon, saka ko lang naisip. Isang katawan na puno ng kabataan at sigla, at naglalabas ng mga alon ng kaakit-akit na amoy. Sa sandaling ito, walang pag-aalinlangan na nakadagan sa akin, at sabay na may dalawang malikot na kamay sa aking katawan, naglalakad-lakad. Sa wakas, hindi ko na kayang pigilin ang masamang apoy sa aking katawan. Nang ako'y handa ng maging isang hayop, isang hindi kaaya-ayang boses ang narinig mula sa labas ng yungib, "Magnanakaw. Lumabas ka rito." Wenyan. Agad na kinuha ni Ulala ang kanyang tuyo ng damit at sinuot ito. Galit na galit siyang tumakbo patungo sa pasukan ng yungib. Sino ang walang muwang na gago, na naglakas loob na sirain ang aking magandang pagkakataon? Nang makita ni Ulaken ang eksenang ito sa pasukan ng yungib, parang mababaliw na siya. "Papatayin kita," sabi niya. Si Ulaken ay nagdala ng buto at handang sumaksak sa akin. Sa oras na yon, ang katulong, isang matandang may kapangyarihan ang huminto kay Ulaken. Sa kanyang kamay, pinapapatay ako sa taong ito. Ang matanda ay si Ulasyan, ang pinuno ng tribo ng Ulala. Hindi pinansin ni Ulasyan si Ulaken. Sinabi lamang niya sa akin na hindi na siya magpapaligoy-ligoy. Dahil sa iyong pagnanakaw ng apoy, nagalit ang langit. Bumuhos ang malakas na ulan at kinuha ang naunang apoy ng Diyos.
Kaya't kailangan mong managot dito. Sa madaling salita, ako ay nag-aalala. Uminom ang ulan mula sa langit at pinatay ang apoy. Maaari rin itong isisi sa akin. Siyempre, nang makita ang kabilang panig na napakamatibay ang loob, agad akong nagalit. Sabihin mo, ano ang gusto niyong mangyari? Madali lang, ibigay mo ang iyong apoy. Isipin na lang natin na walang nangyari. Hindi magyayari, sagot ko nang walang pag-aalinlangan. Nang ang ula ay handa pa. Nang makipag-usap siya sa akin, isang napakataas na lalaki ang lumapit. Ang pinuno ay nakipag-usap pa sa kanya. Diretso na lang nakunin ang apoy. Pagkatapos sabihin yon, nagdala siya ng 2 malaking buto na pangaks. At handa nang ihampas ito sa aking ulo. Mag-ingat ka, lalaki. Nagulat si Ula. Kilala niya ang lalaking ito. Siya ay isa sa pinakamalakas na tao sa tribo ng Ula. Ula Mau. At ako ay hindi nag-aalala habang tinitingnan ang papalapit na buto na pangaks. Kahit na may malaking pagkakaiba sa lakas. Ngunit ako na sinanay ng mahigpit sa pulisya. Ay madaling nakaiwas. Sa malaking atake ni Uralong. Ngunit si Uralong ay hindi pa rin nagpatinag. Na para bang hindi siya titigil hanggat hindi ako napapahamak. Pati si Uralasan sa tabi ay hindi pumigil. Nakita ang sitwasyong ito, ako rin ay nagalit. Kung patuloy kang magiging agresibo, at mawalan ka ng buhay, huwag mong sisihin ako. Habang tinitingnan ang aking kahirapan, si Uralong ay may mukha ng pagwawalang bahala. Sige, subukan mo. Pakiusap, patayin mo ako. Maraming mga tao sa tabi ang walang pakialam na nagtatawanan. Sa katawan mong maliit, gusto mong patayin si Uralong. Hahaha, mukhang natatakot na siya at nababaliw na. Kaya siya nag-iisip ng mga bagay na hindi makatotohanan. Sa isang iglap, ako ay naitulak ni Uralong sa isang sulok. Nakikita kong wala na akong masisilungan. Huwag mong tignan ako na malapit ng mamatay. Si Uralala ay handang sumugod sa aking harapan. Pero nahawakan ako ni Ulaken at pinigilan akong lumayo. Delikado, huwag mo akong hawakan. Kailangan kong iligtas ang aking asawa. Ang mga tao ay nakatingin ng may takot sa eksenang ito. Biglang may malakas na tunog. Kumalat ito sa pandinig ng bawat tao sa paligid. Pagkatapos, si Ula ay bumagsak ng bigla. May butas sa kanyang noo na patuloy na umaagos ang dugo. Sa isip ng lahat, ang tanawin ng dugo na tumalsik mula sa akin ay hindi nangyari. Paano mangyayari yon? Patay na si Ulamong. Sa puntong ito, ang lahat sa paligid ay nakatulala. Si Ulaken ang unang nakapansin na ito ay isang mahika. Sabay-sabay tayong pumatay. Patayin ang halimaw na ito. Maghiganti para kay Ulamong. Nakita ang galit na grupo ng mga tao. Ako rin ay medyo nag-aalala. Sa katunayan, napakarami ng kanilang bilang. Pero ngayon, 5 na lang ang natitirang bala ko. Pero nagkunwari pa rin akong kalmado at huminga ng malalim. Baril na may usok. Sino ang may lakas na lumapit? Pareho ng kapalaran ng malaking ito. Sa isang iglap, ang lahat ay natakot sa aking presensya. Gayon din, punong-puno ng takot ang lahat sa hawak kong baril na nag-aapoy. Huwag kayong matakot. Sama-sama tayong lumaban kay Ulaken. At hindi alintana. Kung ang iba ay mamamatay tulad ni Ulamong, gusto lang niyang patayin ako ngayon. Wala na bang buhay kahit huminto? Habang ang lahat ay handang kumilos. Nagsalita si Ulasyan. At sabay-sabay na nakatingin sa akin na parang may takot. Hindi rin niya alam kung ilang beses pang makakapag-apoy ang baril na yon. Siyempre, hindi ko kayang ipagpalit ang buhay ng aking mga kababayan. Dati, gusto ko lang ng ilang apoy at aalis na. Pero hindi ko inasahan na aabot sa ganitong sitwasyon. Pero parang nakakahiya namang umalis ng ganito. Nang si Ulasyan ay nasa gitna ng dilema. Kinuha ko ang isang sulo mula sa lungga at ibinigay ito sa kanya. Narito ang apoy para sa inyo. Pero umaasa akong hindi na kayo babalik, hindi dahil sa takot sa inyo. Hindi ko lang gusto ng abala. Kung hindi dahil sa malaking ito na gustong pumatay sa akin. Hindi ko rin siya papatayin. Sana'y magingat kayo sa inyong mga desisyon. Agad na kinuha ni Ulasyan ang sulo. May katwiran ka sa sinasabi mo. Talagang si Ulamong ang may gawa ng bagay na ito. Kaya't humarap si Ulasyan sa lahat at nagsalita. Dito na nagtatapos ang usaping ito. Lahat ay magiging pinuno ng tribo. Ganoon na lang ba ang utang na loob kay Ulamong? Sinabi ni Ulaken na may pagkadismaya sa kanyang mukha. Ang hindi inaasahan ni Ulaken ay, palagi niyang sinusuportahan ang kanyang pinuno. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng pagkadismaya sa kanyang sarili. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong mga balak. Patay na si Ulamong. Gusto mo bang ang ibang mga tao sa tribo ay mamatay dahil sa iyong makasariling hangarin? Kung hindi dahil sa iyong makasariling hangarin, marahil ay makakakuha pa ang tribo ng isang mahusay na tao. At ang tribo ay magiging mas malakas dahil dito. Pero ngayon, huli na ang lahat. Pagkasabi nito, hindi na siya lumingon at umalis kasama ang lahat. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Uralken. Agad siyang tumingin sa akin na may galit at sinabing, maghintay ka. Nang makita kong umalis na ang lahat, hinila ako ni Uralala papasok sa kuweba. Magpapatuloy tayo sa pag-aalaga ng mga unggoy. Ngayon, wala nang humahadlang sa atin.
Huwag kang magulo, may mga seryosong bagay pa. Hindi mo ba naiisip na ang kuweba na ito ay hindi lamang masikip, kundi napakabasa rin? Sinadya kong ilihis ang usapan. Tumingin si Uralala sa paligid ng kuweba. Tumango siya at sinabi, talagang masama ang kalagayan. Pero ayos lang iyon. Bukas, hahanapan natin ang mas magandang kuweba. Sa mga salitang iyon, agad akong nagtaas ng kilay. Kung nandito ako, kailangan pa bang tumira sa kuweba? Nang lumabas ang mga salitang ito, agad na naguluhan si Uralala. Saan tayo titira kung hindi sa kuweba? Kung wala na ang kanlungan ng kuweba, sa gabi, ang mga mabangis na hayop ay kayang pirasuhin tayo. Nagpakita ako ng isang ngiti ng tagumpay. Hindi mo na kailangang hikayatin ako na dalhin ka sa bahay. Sa hinaharap, maaari pa kitang dalhin sa isang villa. Habang tinitingnan ang aking ngiti ng tagumpay, si Ulala ay nagtanong na may nakangiting ulo, ano ang bahay? Ano ang bahay? Kumunot ang aking labi. Pero agad akong nagpakita ng isang misteryosong anyo. Malalaman mo rin ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, kami ng dalawa ay pumunta sa tabing dagat. Nagsimula kaming mangolekta ng mga kabibe at mga suso. Sa buong kalahating araw ng abala, napuno namin ang isang sulok ng yungib. Pagkatapos, pinagsama-sama namin ang lahat ng mga kabibe. Giniling ito hanggang maging pulbos. Habang tinitingnan ang puting pulbos sa aking kamay, mukha akong labis na nasasabi. Binuksan ko ang mata ng pagkilala sa lahat, pangalan, calcium carbonate. Ipinapaliwanag nito ang isang karaniwang inorganic na compound. Isa itong uri ng calcium salt na ginagamit sa konstruksyon, agrikultura, metalurhiya, at kemikal. Ang mga bagay na ito ay susi sa hinaharap na buhay. Pagkatapos, nagliyab ako ng malaking apoy. Inihaw ko ang lahat ng calcium carbonate ng isang beses. Sa wakas, naghukay ako ng ilang buhangin. Matapos pagsamahin ang dalawa, sa pagdinig ng boses ng sistema sa aking isipan, binabati ang host sa matagumpay na pagkamit ng achievement sa paggawa ng mortar. Nakakuha ng pagpapalakas ng pisikal na kakayahan. Nakakuha ng kasanayan sa pagtatayo ng bahay sa pagdinig ng nakuha na gantimpala. Agad akong umiti ng labis. Ang dalawang kasanayang ito ang pinakakailangan ko sa ngayon. Mata ng pagkilala sa lahat ng bagay. Unang anyo ng mortar at semento. Maaaring gamitin para sa pagtatayo ng bahay. Pagkatapos, sinabi ko kay Ula-Ula na may misteryosong mukha. Pagod ka na rin ng kalahating araw. Iwanan mo na sa akin ang susunod. Pumunta ka na magpahinga. Matapos kong masilayan si Ula-Ula na umalis na puno ng kuryosidad. Agad akong nagsimula sa pagtatayo ng treehouse. Pagkalipas ng mahabang panahon, kasabay ng electronic sound sa aking isipan, naalis ang lahat ng pagod ko. Ang aking mukha ay puno ng kasiyahan. Ding, binabati ang host. Nakamit ang tagumpay ng unang bahay kubo sa sinaunang panahon. Nakuha ang kasanayan sa sinaunang pakikidigma. Nakuha ang teknolohiya sa paggawa ng bitad. Nakuha ang kasanayan sa pagsasaka. At si Ulala ay tumingin sa akin na may mukha ng pag-aalala para sa lalaki. Pagod ka na, magpahinga ka na. Ano man ang trabaho, bukas na lang gawin. Unang gagawin ko ay maghanap ng makakain para sa'yo. Si Ulala ay may mukha ng pag-aalala. Hindi ko sinasadyang naisip ito. Sumunod ka sa akin. Dinala ko si Ulala sa bibig ng yungib, sa tabi ng isang malaking puno na hindi kalayuan. At si Ulala ay may mukha ng pagkalito habang tumitingin. Nasaan ang bahay na sinasabi mo? Nang itaas niya ang kanyang ulo sa sandaling iyon, isang napakamahusay na bahay kubo ay lumitaw sa kanyang harapan. Ito na ba ang bahay? Proud kong sinabi nga. Ito ang kaharian na itinayo ko para sa'yo. Ang unang bahay kubo sa sinaunang mundo. Isang pares ng malalaking mata ni Ulala. Puno ng hindi tiyak na mga bagay. Nagtataka at tumitingin sa paligid. Lalaki, ito ba ang ginawa mo? Ito ba ang bahay? Nang mahawakan ko ang matigas na material sa labas ng puno, si Ulala ay labis na nagulat. Ang panlabas ng bahay na ito ay kasing tigas ng bato. Nasa puno pa rin. Mas mabuti kaysa sa manirahan sa yungib. Ang mga hayop na iyon ay hindi makapasok. Dahil ang mga malalakas na hayop ay karaniwang hindi umaakyat sa puno. At ang mga hayop na umaakyat sa puno ay hindi kayang sirain ang bahay na ito. Ngayon ay may tahanan na. Panahon na para lumabas at maghanap ng mga angkop na pananim. Nang maisip ko ito, sabi ko kay Ulala, bukas ay lalabas ako. Hindi ka pwedeng maghintay sa bahay. Lalaki, talagang mahina ka. Ang isang tao na lumabas mag-isa ay tiyak na kakainin ng mga hayop. Si Ulala ay agad na tumanggi ng hindi nag-iisip. Tumingin ako sa kanya na may nakakaakit ng ngiti. Narinig ni Ulala na gusto kong madyan sa'yo kasama siya. Bigla akong napatawa, hindi ka kaya. Sa isang iglap, nagmukha akong galit. Agad akong umatake kay Ulala. Dahil nakakuha ako ng lakas mula sa sistema. At mga pangunahing kasanayan sa laban. Sa isang galaw, natakot si Ulala. Nagbigay ng babala sa isang sandali. Si Ulala ay nakontrol ko at naibaba sa lupa. Kaya ko ba? Sumuko ka na ba? At sinadyang pinisil ko ang maliit na mukha ni Ulala. Sa aking kasiyahan, biglang tumingin sa akin si Ulala na may mapanukso.
Lalaki, bigla kang naging napakaastig. Gawa tayo ng mga sanggol. Pagkatapos sabihin ito, at dinilaan pa ang aking palad. Sa isang iglap, parang may kuryente na dumaloy sa aking katawan. May maliit na apoy ng dugo na tahimik na nagliyab. Pero sinasabi ng aking isip na hindi ako dapat magpakasaya sa sandaling ito. Nang hindi iniisip ang kaligtasan ng babae. Dito ay isang makalumang lipunan. Walang modernong kagamitan at teknolohiya sa medisina. Wala akong kaalaman sa medisina. Kung ang dalawang tao ay magbubuntis ng bagong buhay. Ang naghihintay kay Ulala ay isang labanan sa buhay at kamatayan. Nang maisip ko ito, bigla akong kumalma, lalaki. Anong nangyari sa'yo? Si Ulala ay tumingin sa akin na huminto sa pagkilos. Tanong na puno ng pagdududa. Ulala, sa tingin ko ay masyado pang maaga para dito. Gusto kong bigyan ka ng isang ligtas at komportableng kapaligiran. Kasabay nito, gusto ko ring bigyan ka ng isang perpektong kasal. Kahit na maaaring hindi mo maintindihan. Pero sana'y maniwala ka na hindi na malayo ang araw na ito. Pagkatapos sabihin ito, nakita kong si Ulala ay nakatingin sa akin na puno ng damdamin. Lalaki, kahit na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng kasal. Pero sa palagay ko, dapat itong maging isang bagay na may malaking kahulugan. Handang-handa akong igalang ang iyong mga iniisip. Ngunit kung isang araw ay hindi mo na kayang pigilin ang iyong sarili, hindi mo na ako maaaring sisihin. Sa isang sandali, ako rin ay nahulog sa pagyak at pagtawa. Ira the way, dahil ikaw ay lalabas bukas. Kailangan ko ring lumabas. Ngunit huwag kang mag-alala. Nag-aasikaso lang ng kaunting bagay. Dapat ay handa akong magtanong kung ano ang nangyayari. Pero nakita kong ayaw ni Ulala na magsalita pa. Kaya't nagpa siya akong sabihin ng mahinahon. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Nandito ako para sa'yo. Bigla namula ang mga mata ni Ulala. Ang bait mo, lalaki. Kinabukasan, maaga sa umaga. Lumabas ako upang maghanap ng mga angkop na pananim. At si Ulala ay bumalik sa tribo ng Ulala. Dahil sa mga naunang alitan, ayaw niyang mapahamak ako. Kaya hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa kanyang balak na bumalik sa tribo. Sa oras na yon, isang abalang, batang babae ng tao Sinian, nakita ang hindi kalayuan. Napapalapit na si Ulala sa tribo. Agad siyang tumakbo papunta roon, at hinawakan ang kamay ni Ulala. Masayang sinabi, Ulala, sa wakas, naisip mo na. Mabuti na lang. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ang batang babae na ito ay si Ulem. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ni Ulala sa tribo. Tumingin si Ulala kay Ulami na puno ng ngiti. Ngunit medyo nahihiya siyang sinabi, Ulem, pasensya na. Bumalik ako para kumuha ng mga bagay. Kukunin ko na ito at aalis na ako. Si Ulam na dati puno ng saya. Bigla siyang nagmukhang nanghihinayang sa kakulangan. Sabi ni Ulala, mukhang nahulog ka sa lalaking yon. Sumusunod sa isang mahina na lalaki. Paano ka nakakasurvive sa labas? Huwag ka nang magulo. Bumalik ka na agad. Naniniwala akong hindi ka sisisihin ng lahat. Ngunit si Ulala ay hindi nagpakita ng kahit anong pagdududa. Tanging sinabi niya na siya ang aking lalaki. Dahil pinili ko na siya, mananatili ako sa kanya habang buhay. Sa mga sandaling iyon, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa hindi kalayuan. Dahil ayaw niyang bumalik, huwag na siyang bumalik, at nakita ang isang medyo mataas na lalaki. Papalapit dito, ang lalaking ito ay si Ulaka. Isa siya sa mga pinuno ng patrol ng Brolori. At tapat na taga-suporta ni Ulaken si Ulala. Nakaalis ka na sa tribo. Hindi ka na bahagi ng tribo. Hinihiling kong umalis ka na dito agad. Kung hindi, ituturing kita bilang mananakop. Hindi na nakatiis si Ulem sa tabi. Galit na sinabi ni Ulaka, anong ibig mong sabihin? Ano ang batayan mo para sabihing hindi bahagi ng tribo si Ulala? Siya ay nalinlang lamang ng magnanakaw na yon. Ngunit tila hindi ito alintana kay Ulaka. Wala akong pakialam sa iba. Ang alam ko lang ay siya mismo ang nagsabi na umalis sa tribo. Kaya't hindi na siya bahagi ng tribo. Si Ulame ay nais pang ipagpatuloy ang pagtatalo. Ngunit siya ay pinutol ni Ulala, ang kapitan, sa tabi. Sa tingin ko, nagkamali ka ng pagkaintindi, gusto ko lang bawiin. Ito ay mga alaala lamang na iniwan ng aking mga magulang. Ang sinasabi mong alaala ay hindi ba yon ng mga pangil ng elepante? Agad na tumango si Ulala. Mas lalo na yon ay hindi pwede. Ang mga pangil na yon. Ngunit ito ay mga alaala ng bayani ng tribo na si Ulasyu. At ikaw, bilang isang inapo ng bayani, ay nagpasya na talikuran ng tribo para sa isang magnanakaw. Anong mukha meron ka para kunin ang mga pangil? Pagkarinig sa salitang ito, si Ulem sa tabi ay labis na nagalit. Ang bayani ng tribo na si Ulasyu ay ama ni Ulala. Anong karapatan mong pigilan siya? Bago pa makapagsalita si Ulem ng buo, si Ulaka ay nagbigay ng isang malupit na sampal. Tumama ito sa mukha ni Ulem. Si Ulame ay nahilo at nawalan ng malay sa isang sampal. Si Ulem at Ulala ay nagulat at sumigaw. Sabay silang nagalit at nagsalita kay Ulaka. Ano ang ginagawa mo? Si Ulame ay isa pa ring tao ng tribo. Paano mo nagawa ang ganitong kalupitan? Ano ngayon?
Ang isang sampal ay itinuturing na magaan. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kung gusto mo ng pangil, hindi ito imposible. Maliban kung makakadaan ka ng nakayapak sa lupain ng tinik. Nang lumabas ang salitang ito, si Ulala ay halos natakot at nagpawis ng malamig. Dahil alam niya ang takot sa lupain ng tinik. Ang mga tinik sa lupain ng tinik ay puno ng matutulis na tinik. Ang taong nasugatan ay magkakaroon ng mga pulang namamagang paltos sa buong katawan. Agad nasusunod ang matinding pangangati sa buong katawan. Hindi makapagpigil na kamutin ang balat gamit ang mga kuko, hanggang sa masugatan ang sarili sa kakakamot. O kaya'y mamatay sa gutom. O kaya'y pumili ng wakas dahil sa hindi na makatiis. Nakita ang takot sa mga mata ni Ulala. Si Ulaka ay may bahagyang ngiti na may masamang balak. Agad niyang sinabi, natatakot ka ba? Walang problema, mayroon akong pangalawang pagpipilian. At para sa'yo, puro kabutihan, walang masama. Anong pagpipilian? Tanong ni Ulala nang walang isip. Agad na hindi na itinago ni Ulaka. Sinabi ang kanyang tunay na layunin na bumalik sa tribo. Maging asawa ni Ulaken. Sa puntong ito, ang mga tao sa paligid ay nagbigay ng payo. Kay Ulalan, huwag ka nang magmatigas, bumalik ka na. Si Ulaken ay bata at may potensyal. Gaano kaganda na maging kanyang asawa, kaysa sa sumama sa magnanakaw at magutom sa labas. Hindi pinansin ni Ulala ang lahat. Lumiko lamang siya at naglakad patungo sa mga tinik sa loob ng tribo. Anong ibig mong sabihin? Si Ulaka, na dati kampante, ay nagkunot ng noo. Agad siyang nagtanong. Ngunit si Ulala ay walang pag-aalinlangan na sumagot. Pinili kong maglakad ng nakayapa. Nababaliw ka sa mga tinik. Kuya Ulaken, ano bang kulang sa akin kumpara sa magnanakaw na yon? Ngunit si Ulala ay simpleng sumagot. Kahit na mamatay ako, hindi ko kailanman pagtataksilan ang aking lalaki. Pagkatapos, hindi na siya lumingon at naglakad patungo sa mga tinik. Ang eksenang ito, hindi lamang ito nagulat sa mga tao sa paligid. Pati si Ulaken, na palaging nagmamasid mula sa dilim. Siya rin ay nagalit at nagdingit-ngit. Bakit? Bakit mas pipiliin niyang mamatay? Ayaw niyang maging aking babae. Ngunit isang mapanlinlang na ngiti. Agad itong muling lumitaw sa kanyang mukha. Ayos na rin ito, kapag ikaw ay labis na nangangati. Kapag hindi mo na kayang tiisin, tiyak na hihingi ka ng tulong sa akin. Sa wakas, ang buong tribu, tanging ako lamang ang nakakaalam. Paano alisin ang sakit mula sa mga tinik? Sa oras na yon, hindi ako natatakot na hindi ka susuko. At sa oras na ito, si Ulala, ay narating na ang harap ng mga tinik. Inalis ang suot na sapatos na gawa sa balahibo. Agad na ang mapuputi niyang mga paa, ay tinamaan at dumugo. Ngunit si Ulala ay patuloy na nagtiis ng sakit at naglakad pasulong. Hindi nagtagal. Ang mga braso ni Ulala, leg, at pati na rin ang kanyang mukha ay unti-unting nagkaroon ng mga pulang batik. Isang hindi matitiis na pangangati, ay mabilis na kumalat sa katawan ni Ulala. Isang matinding sakit. Si Ulala ay bumagsak ng direkta sa mga tinik. Sa isang iglap, ang buong katawan niya ay puno ng mga sugat mula sa tinik. Si Ulala ay matyagang bumangon sa kanyang katawan na puno ng pangangati at sakit. Habang pinapahid ang mga bahagi ng kanyang katawan na nangangati, isa-isang naglalakad patungo sa unahan. Nang makita ang eksenang ito, kahit na si Ulaka, na sanay na sa buhay at kamatayan, ay hindi maiwasang humanga sa kanyang puso. Humahanga sa tibay ng loob ni Ulala. Sa pagkakataong iyon, habang nag-iisip si Ulaka, isang tunog ng matigas na bagay na nahulog sa lupa, na nagputol sa kanyang mga iniisip. Nang makita ni Ulaka, ang kanyang mga mata ay lumaki, talagang nagawa niya ito. Siya ay nakalakad ng nakbarefoot sa mga tinik. Dapat malaman, kahit na si Ulaka, isang malaking tao, ay hindi makakasiguro na magagawa ito. Sa sandaling ito, hindi na kayang tiisin ni Ulala. Nagsimula siyang sabik na kamutin ang kanyang balat. Si Ulame, nakakagising lang. Nakita ang sitwasyon sa kanyang harapan. Agad siyang lumapit at pinigilan ang mga kamay ni Ulala. Kasabay ng napakamakaawa na tono. Sinabi kay Ulaka. Nakapasa na si Ulala. Pakiusap, tulungan mo siya. Ulaken, hindi ba alam kung paano alisin ang sakit na ito? Bilisan mo, pakisabi na dumaan siya. Sa harap ng pakiusap ni Ulame, walang kahit anong galaw si Ulaka. Sabi lang niya ng malamig, bakit ko hahanapin ang kuya para iligtas siya? Maliban na lang kung gusto niyang maging babae ng kuya. Ngunit si Ulala ay matigas na tumanggi. Ayaw ko silang dumating para iligtas ako. Gusto ko lang ang mga pangil na iniwan ng aking ama. Si Ulame ay nakatingin sa kanya na may hindi makapaniwalang mukha. Dahil sa kanyang pananaw, ang kahilingang ito, para kay Ulala, ito ay walang kapinsalaan at maraming benepisyo. Hindi lang ito makakapagligtas ng kanyang buhay. Makakahanap din siya ng isang malakas na lalaki na maaasahan. Ano ang masama dito? Ngunit nakikita siyang patuloy na lumalaban. Ngunit si Ulala ay hindi nagbigay ng kahit anong sagot. Patuloy na nakiusap si Ulem, kahit na ayaw niyang maging babae ni Ulaken. Pero siya ay anak ng isang bayani ng tribo. Kung hindi dahil sa ama ni Ulala panganib buhay para patayin ang mamot. Matagal nang nawasak ang tribo.
Hindi ba sapat ito para kumilos si Ulaken? Upang gamutin si Ulala. Ngunit ang hindi inaasahan ni Ulem ay, si Ulaka ay hindi pa rin nagpakita ng interes. Ulala, nahihirapang sinabi, hindi ko kailangan ang tulong ninyo. Ang kailangan ko lang ay ang aking pangilin. Ngunit si Ulaka ay may mukhang uhaw sa dugo na nagsabi, kailan ko sinabi na ibibigay ko sa iyo ang pangil? Mabilis magsalita ngunit walang tiwala. Sa isang iglap ang lahat ay nagbubulungan. Tila hindi sila nasisiyahan sa ganitong asal ni Ulaka. Dahil dati sa harap ng pintuan ng tribo, ang pustahan ni Ulala at Ulaka. Maraming tao ang nakarinig. Nararamdaman ang pagkakaisa ng mga tao kay Ulaka. Agad niyang hinugot ang buto na kutsilyo. Diretsong itinaga ito sa lupa. Ang kanyang mabangis na tingin ay umikot sa buong lugar. Sa pagkakataong ito, walang naglakas loob na magsalita. Sa kabila ng lahat sa makalumang lipunan. Kung sino ang may malaking kamao, siya ang may kapangyarihan. At sa oras na ito, si Ulala. Ang pangangati sa kanyang katawan ay lalong lumalala. Si Ulam sa tabi ay labis na naguguluhan. Basta't pinipigilan lang si Ulala. Sinisikap na hindi siya masaktan. Si Ulame, pinabayaan ako. Hindi ko na kayang tiisin ito. Isang napakapamilyar na boses ang biglang narinig, huwag kang matakot. Dumating ako nang marinig ang salitang ito. Ulala. Sa kanyang mga mata na puno ng kawalang pag-asa, muling sumiklab ang liwanag. Lalaki, paano ka nandito? Kumapit ka, ililigtas kita agad. Tumingin sa katawan na puno ng sugat. At si Ulala na may mga pulang marka. Ang galit ko sa sandaling ito ay umabot na sa rurok. Ikaw, magnanakaw, naglakas loob ka pang pumasok sa tribu. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Sabay na sinuntok ni Ulaka. Sa oras na ito, ako. Wala talagang oras para pansinin si Ulaka. Agad kong inilabas ang baril. Itinutok ang baril sa ulo ni Ulaka. Ngayon, hindi maganda ang aking pakiramdam. Agad na umalis ka. Kung hindi, tititig ka sa madilim na baril sa harap mo. Si Ulaka ay hindi nakapagpigil at nilunok ang kanyang laway. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Sa katunayan, nakita niya mismo si Ulala, na nabaril sa ulo. Nakita ang takot ngunit nagmamatapang na anyo ni Ulaka. Ang aking mukha ay puno ng balat. Iyan lang ang lakas ng loob niya. Hindi nakapagtataka na ang tanging kaya niyang gawin ay mangbuli ng mga babae. Agad siyang naglakad patungo sa direksyon ni Ulala. Ngunit nang makita ni Ulam na ako ang dumating, agad siyang nagalit. Hindi ba sapat na ang ginawa ng magnanakaw kay Ulala? Ngayon, malapit na siyang mamatay. Ayaw kong magpaliwanag ng labis kay Ulam. Sabi ko lang ng malamig, ibigay mo sa akin si Ulala. Kaya kong iligtas siya. Nang marinig ito, si Ulame ay nagbigay lamang ng malamig na tawa at nagtanong, bakit ka may karapatan? Sa kanyang pananaw, isa akong magnanakaw. Bukod sa pagnanakaw, wala akong silbi. Ako'y mahina at kaawa-awa. Kung hindi dahil sa kakaibang kahon sa aking kamay, sinumang tao sa tribo, ay madaling makakapagpatay sa akin. Sa oras na ito, ako'y naguguluhan at galit. Nang ako'y handang sumugod kay Ulam, nang agawin ko si Ulala. Si Ulala ay matinding pinipigilan ang sakit at pangangati. Sinabi niya kay Ulem, pahintulutan mong iligtas ako ng aking lalaki. Naniniwala ako sa kanya. Kahit na siya'y mabigo, masaya na akong mamatay sa kanyang mga bisig. Nang makita ito, si Ulame ay mahigpit na nakapulupot ang kanyang kamao. Para bang may isang laban na nagaganap sa kanyang kalooban. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting binitiwan ni Ulame ang kanyang kamao. Kung si Ulala ay mamatay, tiyak na isasama kita sa kanyang libingan. At talagang wala akong pakialam. Agad na kinuha ni Ulame ang mga sintomas. Si Ulala na lalong lumalala. Pagkatapos suriin ng mabuti, maraming sugat ngunit hindi ito nakamamatay. Ang pinakaabala ay ang ganitong pulang pantal. Mukhang ito ay isang sintomas ng allergy. At ang katawan ni Ulala ay umiinit. Mukhang ito ay isang lagnat na dulot ng allergy. Bigla, si Ulaka sa tabi ay nagtawanan. Mas mabuti pang huwag ka na. Agad na dalhin si Ulala pabalik sa tribo. Upang maging asawa ni Ulaken. Tanging sa kanya siya ay maliligtas. At nakita ni Ulaka na hindi ako tumutol. At lalo siyang naging mapagmataas, haha. Talaga, ang alam mo lang ay ipakita ang kahangahangang kahon na yon. Agad na ipasuko mo ang iyong asawa kay Kuya Ulaken. Basta't maayos niyang alagaan ang aking kuya. Baka nga ay magpakita pa ng awa ang kuya. Bibigyan ka pa ng karne. At hindi mo na kailangang magtiis ng gutom. Umalis na ako. Pagkatapos kong sabihin yon, tumingin ako sa kanya na parang tanga. Agad kong inilabas ang kamay ko sa aking bag. Gayunpaman, ang simpleng galaw na yon. Ngunit si Ulaka na nasa tabi ay natakot at umatras ng ilang hakbang. Natakot siya at umatras ng ilang hakbang. Ano bang balak mo? Pinapayuhan kita na huwag magulo. Ito ay isang tribo. Kahit patayin mo ako, hindi ka rin magiging maayos. Mahigit 10 mandirigma na may iba't ibang sandatang buto ang lumapit. Ngunit dahil sa takot sa aking itim na kahon, hindi sila naglakas loob na kumilos. Nakita kong kumuha ako mula sa bag ng isang parisukat na kumikislap na bagay.
Ito ay ang modernong gamot sa allergy mula sa botika. Pagkatapos, hindi ko siya pinansin. Ang pagdadala ko ng gamot ay nakapagpapatakot sa inyo. Sino ba talaga ang walang silbi? Pagkatapos sabihin ito, agad akong kumuha ng isang kapsula ng gamot, at binigyan ito kay Ulala kasama ang kaunting tubig. Ang lahat sa oras na yon ay may nakakalitong mukha. Puno rin ang kuryosidad ang kanilang mga puso. Ngunit habang lumilipas ang bawat segundo, walang himala ang nangyari. Dahil parang walang pagbabago si Ulala. Patuloy pa rin siyang gustong kamutin ang kanyang balat. At si Ulaka na patuloy na nakatingin sa sitwasyon ni Ulala, ay malayang tumawa ng malakas, hahaha. Akala ko'y napakagaling mo. Ang postura mo'y napakaastig. Akala ko talaga'y kaya mong iligtas si Ulala. Sa mga sandaling iyon, isang sigaw ang pumutol sa boses ni Ulaka. Ang mga pulang batik sa katawan ni Ulala ay tila humina. Hanggang sa makalipas ang mahigit 10 minuto, ang mga pulang batik ay tuluyan nang nawala. At ang temperatura ng katawan ay unti-unting bumalik sa normal. Hanggang sa mga sandaling iyon, doon ko lamang naisip na nakahinga ako ng maluwag. Kasabay nito, sa loob-loob ko'y nagpasalamat. Buti na lang, bago maglakbay palagi akong nag-iisa. Sanay akong magdala ng ilang mga karaniwang gamot. Hindi ko akalain na magiging kapaki-pakinabang ito ngayon. Si Ulaka sa tabi ay nakatingin na may malalaking mata. Hindi makapaniwala na sinabi. Talagang nagawa niya ito. Sino ba talaga siya? Ang mga tao sa paligid ay nagbigay din ng mga sigaw ng pagkabigla. Pagkatapos, narinig ko ang boses ng sistema sa aking isipan. Binabati ang host sa pagkamit ng tagumpay sa paggamot ng mga sintomas ng allergy. Gantimpala, antas ng Diyos na medikal na sining na pinagsama ang kanluran at silangan. Nakikinig sa boses ng sistema na umuusbong sa aking isipan. Sabi ko, ayos lang. Pwede rin ito. Sa oras na ito, nagsalita rin si Ulala sa aking mga bisig. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Ang galing mo talaga. Paano mo nalaman na nasa tribo ako? Sa harap ng tanong ni Ulala, ako'y bahagyang umiti, hindi ako bobo. Kahapon, nakita ko ang hitsura mo. Alam kong may itinatagong bagay ka. Ngayon, nakita kitang hindi pa umuwi. Kaya't nahulaan ko na nandito ka sa tribo. Matapos pakinggan ang aking pagsusuri, ang mga mata ni Ulala ay puno ng paghanga sa lalaki. Ang talino mo talaga. Sabi niya, parang sloth na nakadikit sa akin. Talagang hindi pinansin ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Tara na, lalaki. Natapos mo na ba ang mga bagay mo? Natapos ko na. Sa simula, gusto ni Ulala na magsinungaling at dalhin ako palayo. Kamangha-mangha. Si Ulam sa tabi ay agad na nagsalita, syempre. Pinipilit ka ni Ulaka na tumawid sa mga tinik. Hindi pa naibigay ang mga bagay ngayon. Bigla, sinabi niya sa akin ang buong kwento ng mga pangyayari. Matapos marinig ang mga pangyayari, hindi ako nagalit. Tanging malamig na tingin lang ang ibinigay ko kay Ulaka. At si Ulala ay nahuli ng kanyang matalik na kaibigan. Diretsong sinira ang kanyang kasinungalingan. Isang sitwasyon na puno ng pag-aalala at hiya. Dahil sa pananaw ni Ulala, ang panlilinlang sa kanyang kapareha ay isang napakasamang bagay. Ngunit hindi alam ni Ulala ang kanyang hitsura sa oras na ito. Sa aking paningin, siya ay labis nakakitakit. Kaya, hinaplos ko ang maliit na ulo ni Ulala, walang anuman. Ito ay ibinibigay sa akin. Pagkatapos sabihin ito, diretsong naglakad patungo sa magkaparehong mandirigma ng tribo. Sabi kay Ulaka na nakatago sa likod, yung isa. Bilisan mo at ibalik ang mga ari-arian ng ama ni Ulala. Nakita ni Ulaka na maraming tao ang nakatingin. Nagatubili sandali ngunit sa huli ay pinilit pa ring sabihin, nangangarap ka ni. Kung may kakayahan ka, subukan mong agawin. Sa oras na ito, talagang nagalit na ako. Talagang si Ulala ay pinahirapan ng taong ito, na nagdulot sa kanya ng maraming sugat, at muntik na siyang mamatay dahil sa allergy. Ngayon ay nakatago na naman siya sa likod ng tao. Nagpakita ng ekspresyon na parang, ano ang magagawa mo sa akin? Kaya, agad kong inilabas ang baril na may natitirang 5 bala. Itinutok ito kay Ulaka na nasa likod ng tao. Si Ulaka ay natakot at napatalon. Agad siyang nagtago sa likod ng isang mandirigma ng tribo. Halika, patayin mo ako. Gusto kong makita kung pagkatapos mo akong patayin, makakalabas ka pa bang buhay mula sa tribo. Sa isang sandali, hindi magkasundo ang magkabilang panig. Bigla, isang malamig na tinig ng lalaki ang umabot, ayos, ayos, ayos. Hindi ko akalain na talagang may kakayahan ka. Talagang naipagaling mo si Ulala. Ang dumating ay si Ulaken. Nais niyang ibalik ang mga ari-arian ng ama ni Ulala. Walang problema. Kailangan mong makipaglaban kay Ulaka ng walang armas. Kung mananalo ka, ibabalik ang mga ari-arian. Kung matatalo ka, ibigay mo ang mga bagay na inihanda mo para kay Ulala. Ibigay ang mga pagkain na yon. Sa totoo lang, hindi ko naisip at agad akong tumanggi. Agad akong nagpatuloy at sinabi, masyadong maliit ang pustahan na ito. Bukod sa naunang pustahan, nais ko ring ipusta ang aking buhay sa kanya. Ang atmosfera ay nagtatakda ng buhay at kamatayan. Bigla ang buong lugar ay natakot sa aking nakabibinging presensya.
Agad na naghanda si Ulala na magsalita upang magpayo. Ngunit pinigilan siya ni Ulem na nasa tabi. Huwag kang mag-alala, kung ang iyong lalaki ay may lakas ng loob na sabihin ito. Tiyak na may plano siya. Sa pamamagitan ng aking serye ng mga pagpapakita, naramdaman ni Ulam na hindi ako katulad ng mga mangmang. Sa halip, nagbigay ito sa kanya ng kampanteng pakiramdam. At nang makabawi si Ulaken, mas lalo siyang sumangayon. Sige, ganito na lang. Pero hindi mo maaaring gamitin ang itim na kahon na yon. Kung hindi ang mga mandirigma ng aking tribu, tiyak na walang pag-aalinlangan na papatayin ka. Walang problema, kasunod ng pagkakasunduan ng magkabilang panig. Ang mga tao sa paligid ay kusa ng umatras. Isang malaking lugar. Excited na naghihintay sa akin at kay Ulakan na magsimula ng duelo.